Sa pagkataong ito mga kapatid ating sasagutin si Pastor Rod na inakusahan niya ang Papa na sumamba umano kay Satanas dahil sa exalted. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum. Tanawon ang video to prove. Kaya gusto ba kayo magsulti ta about the Pope of Vatican, but clear ang video, dili ako ang nagsulti nini, adunay mga expert na nagbuhat og video to prove because the one who assert must prove his assertion. Look at that. The Pope declared himself the Antichrist. Dili ako nagsulti, siya na mismo. Go. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum. Awa ninyo na. This was the 3D Unsang klase ceremony ni that nga declaration. Siya mismo nag-declare. Ang counter mismo nag-declare. Is the Antichrist. Itong nagmamarunong na pastor, ating sasagutin punto por punto ang kaniyang pahayag. Unsang klase ni nga declaration. Siya mismo nag-declare. Ang counter mismo nag-declare. Is the Antichrist. Realidad ni. Nga namang si Lucifer may mention kung tinuod sila. Ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukhang katotohanan, lalo na sa mga tao na kulang ang kaalaman. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Ngayon mga kapatid, ating sasagutin punto por punto itong isa sa mga pastor na sulpot na nakabase sa Davao City tungkol akusasyon niya dahil sa maling pag-unawa at maling akala, sinasakyan talaga nila ang exalted sa akala nila mga kapatid na ang salitang Lucifer ay tumutukoy kay Satanas. Balik natin siya. Tanawon ang video to prove. Kaya gusto ba kayo magsulti ta about the Pope of Vatican, but clear ang video, dili ako ang nagsulti nini, adunay mga expert na nagbuhat og video to prove because the one who assert must prove his assertion. Look at that. The Pope declared himself the Antichrist. Dili ako nagsulti, siya na mismo. Go. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum. Awa ninyo na. this was the 3D Unsang klase ceremony ni that nga declaration. Siya mismo nag-declare. Ang counter mismo nag-declare. Is the Antichrist. Ang awitin umano ang nagdeklarar na ang Papa ay Antichrist mga kapatid. At pinakinggan ko yung pahayag niya, ginamit din niya ang tiara na kinopya niya galing sa tuligsa sa ibang pananampalataya na ayon sa kanya, malinaw nakasulat sa tiara, Latin ang nakasulat Vicarius Filii, nang ibig sabihin umano ng Vicarius Filii ay Vicar of Christ. So, makita niyo ang Vicarius. Tanaw to, next nga slide daw. Tanaw daw ang Vicarius Filii. Tanaw na. Isa ako, kini corona sa Santo Papa. Coronavirus. Tanawa na nga crown, na Vicarius Filii. Clear. Makita nimo, kinsa na gunitan ni nga number? The Pope of Vatican. He's the original Antichrist. Nga nung gitawag sa Vicarius Filii because this is the Latin word. In English translation, Vicar of Christ. Nga nung gitawag sa Vicarius Filii because this is the Latin word. In English translation, Vicar of Christ. What? Hindi ko naintindihan.
Nga gitawag sa vicarious fidelity because this is the Latin word. In English translation, vicar of Christ. Nako, Pastor, sana yung video mo hindi mo in-upload para lang sa mga miyembro mo. Bago ka magturo sa mga kaanib mo, dapat paki-google naman anong ibig sabihin ng vicarious fidelity. Sa English po ba ang vicarious fidelity ay vicar of Christ? Mali. Dahil ang vicarious fidelity ay vicar of the Son of God, habang ang vicarious Christi ay vicar of Christ. Yon ang tama, vicarious Christi, ang tama na titulo ng Papa at hindi ang vicarious fidelity. Ating tatanungin muna kung totoo bang naging titulo ng Papa sa Roma ang vicarious fidelity o vicar of the Son of God. Babasahin natin ang aklat na YB Catholic ni Patrick Madrid. Ito po ang ating mababasa sa forward page 10. Ito pong nakasulat. One of the Pope's official titles is Vicar of Christ, but never Vicar of the Son of God. Napakaklaro po ng nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, hindi po naging titulo ng Papa sa Roma ang Vicarious Fidelity o Vicar of the Son of God. Pero sinasakyan talaga nitong mga nagsusulputan na sikta. Narinig nyo naman mga kapatid itong isang pastor at nauna natin na sinagot yung nagtanong na kapatid natin sa OFW sa Hong Kong nang narinig niya mga tulig sa bakit tinatawag umanong Lucifer lalo na sa Exalted. Kung babalikan natin yung Easter Vigil Mass noon ni Pope Francis, tinawag si God na Lucifer. Tapos na panood ng mga ibang sekta. Tapos kinat nila yung video at pinost nila. Sabi nila, tignan niyo ang Santo Papa ng Vatican. Sinasamba nila si Satanas. Flamma Eius, Lucifer, Lucifer. Ganun, yun po. Paano pong natawag si Satanas na Lucifer? At may nag-comment sa atin mga kapatid sa ating mismong Facebook page. Ayon sa kanya, bro, silipin mo sa Google kung sino talaga si Lucifer. Kakakilabot niyo. Ipinagtanggol niyo si Lucifer. Itanong niyo sa Google, pinupuri niyo ang Diablo. Natin alam kung kaanib ito kay Pastor Rod o ito ba'y kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kung sa kang Felix Manalo man, pakigoogle kung sino ang founder ng Iglesia ni Cristo Incorporated 1914. At kung members of the Church of God man, International, pakigoogle din sino ang nagtatag. Kaya mga kapatid, sagutin natin itong akusasyon ng iba't ibang mga nagsulputang sikta dahil sa exalted na sa awiting ito, ang Declaration of Easter, muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, narinig nila ang salitang Lucifer sa Latin, abay, malinaw umano na inaamin ng Papa na si Antikristo batay sa naturang awit at ang iba naman, lalo ng EDD, Iglesia ni Cristo at iba pa mga nagsulputang sikta, dahil sa exalted na may Lucifer, ayon sa kanila mga kapatid, sinasamba umano si Satanas. Ngayon, ang salitang Lucifer ay hindi talaga tumutukoy ito mga kapatid kung ating pag-aralan kay Satanas. Nakasanayan na lamang na gamitin ng mga tao ang salitang Lucifer para kay Satanas. Dahil, bakit? Sa baluktot na translation
ng King James Version Bible sa isang talata sa aklat ng Isayas. Alamin natin mga kapatid kung ano ba talaga ang ibig sabihin sa Latin nitong salitang Lucifer. Ayon sa awiting exalted. Kung tingnan po natin mga kapatid, daming mga propaganda na nagsilabasan sa Facebook at sa YouTube tungkol nito. At inaatake nila ang simbahang Katoliko at sa kanilang propaganda sinamba umano si Satanas. Sikat na sikat po sa mga anti-Catholics mga kapatid itong exalted na awitin. Sapagkat dito, pinaratangan nila ang simbahang Katoliko na sumasamba at tumatawag umano kay Lucifer na si Satanas. At ipinakalat nila sa YouTube, sa mga social media mga kapatid, nitong mga anti-Catholics, particular na yung mga evangelicals, itong si Pastor Rod, o born again na mga sulpot na sikta, ang EDD, ang Iglesyang Manalo at iba pa, na sinasabi nila na ang Santo Papa sa Vatican ay sumasamba kay Lucifer na si Satanas dahil sa palaging Latin na awit na may pahayag sa exalted na Lucifer. At marami pong mga Katoliko ang naguguluhan mga kapatid dahil dito, dahil sa mga propaganda, dahil sa mga akusasyon itong mga napaka-ignoranting miyembro ng mga sulpot na sikta mga kapatid, lalo na sa salitang Latin at sa Latin prayer na exalted. So, para sa kaalaman sa lahat, mga kapatid, tatalakayin po natin ito. No? Ang exalted po na Latin, no? Ito po'y Latin word mentioned on the opening word in the proclamation of Esther. At kung tingnan natin ang Latin nito mga kapatid, Flamaseus, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer quinescito casu. dito po sa exalted, sa panalangin at sa awitin ng simbahan sa wikang Latin, ay binanggit kasi ang salitang Lucifer. Di ba? Narinig ninyo na ipinarinig din ni Pastor Ron On ang video to prove. Kiniso man kayo magsulti ta about the Pope of Vatican, but clear ang video, dili ako ang nagsulti nini, adunay mga expert nga nagbuhat og video to prove because the one who assert must prove his assertion. Look at that. The Pope declared himself the Antichrist. Dili ako nagsulti, siya na mismo. Go. Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer quinescito casu. Awa ninyo na. This was the 3D Unsang klase ni ceremony nga that declaration. Siya mismo nag-declare. Ang counter mismo nag-declare. Is the Antichrist. Yun. Ang awitin umano ang nag-declare mga kapatid, he is the Antichrist. Ibig sabihin, ang Papa umano ang Antikristo mga kapatid. Ayon sa kaniya, Tinini, adunay mga expert nga nagbuhat og video to prove because the one who assert must prove his assertion. Look at that. may mga eksperto kasi na gumagawa ng video. May eksperto. Inaamin niya na nangungopia lang siya sa pinananawalaan niyang eksperto. Eksperto, na tulad niya, sa pagbaluktot. Eksperto. Nangungopia man si Pastor Rod, maling-mali pa ang kaniyang interpretasyon, lalo na sa kinopyahan niya, nangungopia ng mali. So,
Sa exalted na narinig nyo at ipinarinig ni Pastor Rod, mga kapatid, ang awitin ng simbahang katoliko sa Latin na binabanggit ang salitang Lucifer at ayon sa kanya, Ang kantor mismo nag-declare, is the Antichrist. diniklara sa naturang awit ang Papa umano ay Antikristo, mga kapatid. Kung susuriin natin mabuti ang naturang Latin language, itong salitang Latin na ito, na inakala ng mga anti-Catholics na si Lucifer ay si Satanas, ang tinutukoy umano. Basta makarinig lang ng salitang Lucifer ay si Satanas na agad ang nasa utak nila, mga kapatid. Ang tanong, ano nga ba ang wikang Lucifer sa Latin language, Latin grammar? Nako, sa Latin, mga kapatid, an adjective, the Latin word Lucifer, ang kahulugan ay light bringing, light bearer. So, the Latin word Lucifer is use of Jesus and Easter proclamation prayer, yung tinatawag na exalted to God regarding the Paschal candle, symbolizing the light who is Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin. Yung ibang mga video na ipinakita kasi, mga kapatid, kung tingnan ninyo yung video, ang salitang Lucifer ay hindi nila na-translate. Sadya talaga. Instead of light bearer o morning star, nang i-translate nila sa mga nagsulputan na sekta upang akusahan ang simbahang katoliko, abay, nanatili ang salitang Lucifer, ngunit yung ibang mga Latin ay may translation sila sa English. Ito ang awitin na sinipi nila, mga kapatid, pero ito din ang proper translation, no? Flamas ius Lucifer matutenos in veniat eli, in quam Lucifer qui necet occasium, Christos filius tuos qui regromos ad inferes humano genere ceresos elsocet, et vivit et regnat en secula seculorum. Ang English translation po dyan, mga kapatid, makita ninyo na may this flame be found still burning by the morning star. So, yung Lucifer, ang ibig sabihin para sa English, morning star. Kaya dalawang ulit ang Lucifer dito. Flamas ius Lucifer matutenos inveniat elie equam Lucifer. Sa English, may this flame be found still burning by the morning star. The one morning star who never sets, Christ your Son, who, coming from death's domain, has shed his faithful light on humanity, and lives and reigns forever and ever. Yon ang translation sa naturang awitin na binaluktot nitong mga nagsulputan. Bakit siya ang light of the world? Kaya nga, ginamit, makita ninyo ang Papa, mga Cardinal, mga Obispo, at ang lahat na sumasamba na may hawak na mga kandila at may Paschal candle po
dahil yon ay sumisimbolo sa liwanag. Liwanag o light na tumutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang light of the world. Logis or lux, ang ibig sabihin, light. Kung tingnan natin ang Biblia, mga kapatid, napakalinaw ang pahayag sa San Juan Kapitulo 8, versikulo 12. Again, therefore, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. He that followeth me walketh not in darkness, but shall have the light of life. So, napakalinaw po mga kapatid na ang light of the world na tinutukoy sa Biblia ay ang ating Panginoong Hesus. Ano po ba yung light sa Latin? Light of the world, lux mundi. Kung tingnan natin ang Latin translation ng 8:12 sa Juan, mga kapatid, ito po ang ating mabasa dahil ito'y palaging binaluktot sa mga nagsulputang sikta, kaya ating sasagutin. Etorum ergo lacotos est, Jesus descends ego sum lux mundi. We secator me, non ambulant, in tenebres sed habibit lumen vitae. Na ang ibig sabihin, again, therefore, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. He that followeth me walketh not in darkness, but shall have the light of life. Yun ang sumisimbolo sa tinatawag na Easter candle, mga kapatid. Kaya, kung pag-aralan natin ang salitang Lucifer, mga kapatid, sa wikang Latin, ay tumutukoy pala sa liwanag. Tumutukoy ito sa tinatawag na bright star, or bright morning star, or the light bringer. Yun ang ibig sabihin sa mga kapatid, sa mga nagsulputan kasi na hindi alam, abay, nakarinig lang ng salitang Lucifer, abay, ginagamit na nila sa propaganda para lang makahikayat sa madaya nila. Sa makatuwid, mga kapatid, ang salitang Latin na Lucifer ay may kahulugang light bringer or light bearer sa wikang English. At ito po ay tumutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Bright morning star na nabuhay mula sa kadiliman ng daigdig ng mga patay. Sa kaniyang resurrection, yon ang piyesta ng Easter. Malapit na. Nasa Kwaresma tayo, mga kapatid, ngayon. So, malinaw na hindi po ito si Satanas tulad sa mga kamangha-manghang akusasyon ng mga nagsulputang sikta, mga kapatid, laban sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Pero kung tingnan natin ang Christian tradition po, ang Lucifer ay malimit, mga kapatid, malimit nating pinatungkulan kay Satanas. Bakit nga ba? The big question is, bakit tinawag na Lucifer si Satanas? Ngayon, tatalakayin natin, mga kapatid, kung bakit. Bakit nga ba tinatawag si Satan na Lucifer? At bakit ipinahiwatig kay Satan ang salitang Lucifer? Alam nyo ba kung ano ang dahilan? Ito po'y nagsisimula sa baluktot na translation ng mga Protestante sa panahon ni Martin Luther. Sa mga kampo ni Martin Luther. Bakit? Dahil sa kanilang maling interpretasyon, mga kapatid, sa talata sa Biblia. Ano po ba ang talata sa Biblia na mali ang kanilang interpretasyon? Yung Isaiah
Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 15. Ang nakasulat sa Tagalog, Pilipino mga kapatid, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, morning star, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang pagpahina sa mga bansa. At sabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itaas ang aking luklukan sa itaas sa mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan sa mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mababa ka sa Siyol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Ito na salin, ito na talata mga kapatid, ang mali na interpretasyon ng mga nagsulputang protestante mula pa sa panahon ni Martin Luther. Kung pansinin natin mga kapatid sa naturang talata, may tinutukoy kasi na isang tao batay sa naturang talata na tinatawag na tala sa umaga, na kung saan gustong maging isang dakila at higit sa lahat. Ang interpretasyon, alam nyo ba, ang interpretasyon ng mga protestante dito, ang talatang ito o mano ay tumutukoy sa fallen angel na si Satanas. Kasi kung makikita natin mga kapatid, sa naturang talata, nagpahiwatig kasi sa fall of Satan, kung tingnan natin. Pero yun nga ba ang konteksto? Dahil bakit nagpahiwatig? Kung tingnan, kaya nagkamali sila sa fall of Satan. Since si Satan ay gustong maging tulad sa Diyos. Kung word kasi na tala sa umaga, sa English, morning star, diyan sa talata na yan mga kapatid, ang translation na yan sa wikang Latin ay Lucifer. Kaya kung tingnan natin ang nakasulat sa Latin sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 12 sa Latin Vulgate mga kapatid, ito ang mabasa. Komodo si diste si Hello Lucifer, que mane or riebaris coreste in terram que vulnerabas gentes. May mabasa sa Latin Vulgate na Lucifer. At dahil dito, akala ng mga protestante na ang talatang itong Isaiah Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 15, tumutukoy kay Satanas. Dahil nahulog mula sa langit. Pero yun ba ang konteksto? Yung Lucifer o tala sa umaga o morning star na tinutukoy sa naturang talata, mga kapatid, si Satanas kaya? Hindi po. Maling-mali po ang mga sulpot mula pa noon. Ang tinutukoy po, kung tingnan natin ang konteksto sa naturang talata, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang tinutukoy dito ay isang Babylonian king na preeminent noong kaniyang panahon na ayon sa historian, walang iba ay si King Nebuchadnezzar II, na hari ng Babylonia. Ito ayon din sa mga iskalar at ayon din sa mga dalubhasa sa kasaysayan. Kung mapansin natin mga kapatid,
ang karugtong sa konteksto sa naturang talata? Alam nyo ba? O sige, pakita natin. Chap-chap kasi itong mga, sinap-chap kasi ng mga nagsulputang sikta ang konteksto. Kaya mahilig man-chap-chap sila. Okay. Isaias 14:4. Tingnan niyo. Ito ang nakasulat. Kung sino at ang tinutukoy. Ito ang mabasa natin. Na iyong gagamitin ang talinghagang ito laban sa hari sa Babylonia, at iyong sasabihin kung paano ang mamimighati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat. Makita ninyo mga kapatid, may karugtong pala kung ano ang konteksto. Ang konteksto hindi patungkol kay Satanas. Kitang-kita na si Isaiah na sumulat sa ginagamit nila na talata, ito pala'y laban sa hari ng Babylonia. Kaya hindi po ito patungkol kay Satanas. Napakalayo po mga kapatid. Kung babasahin natin ang buong talata upang hindi tayo hindi tayo madaya sa maling interpretasyon. Tingnan natin ano ang nakasulat. Isaias Kapitulo 14, ang ginagamit nila 12:15. Ituloy lang natin. Isaias Kapitulo 14, versikulo 18 hanggang 20, mga kapatid. Ito po ang mabasa natin. Upang di tayo madaya. Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat tutulog sa kaluwalhatian, bawat isa'y sa kaniyang sariling bahay. Ngunit ikaw ay natapon mula sa inyong libingan na gaya ng suklam-suklam na sanga. Kaya nang bihisan ang mga patay na tinaga ng tabak na bumaba sa mga bato ng hukay, gaya ng bangkay na naiyapakan ng paa. Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan, sapagkat iyong sinira ang iyong lupain. Iyong pinatay ang iyong bayan, ang angkan ng mga manggagawa ng kasamaan ay hindi lalagi magpakailanman. Yon ang karugtong, mga kapatid. Napansin nyo ba? Batay sa karugtong. Kitang-kita po natin, mga kapatid, na ito'y tumutukoy sa tao. Ito'y tumutukoy sa hari. Hindi po ito tumutukoy sa mga fallen angels. Yung tinatawag na fall of king ang tinutukoy dito. Hindi po ito patungkol kay Satanas. So, sa King James Version po, na paboritong-paborito sa mga nagsulputang sikta, lalo na sa mga protestante, yung Lucifer mismo, ang paggagamit nila sa naturang talata, mga kapatid, pinatungkol nila kay Satanas. At tinatawag nila na Lucifer si Satanas dahil sa mali nilang translisyon. Kaya sa ibang English version, sa King James Version, mga kapatid, ito ang makita natin at mabasa natin, mga kapatid. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations. Yon ang mabasa translation. Yung Latin na Lucifer, hindi din nila i-translate ang salitang Lucifer, mga kapatid, na natili ang salitang Lucifer. Sa akala nila na ito'y patungkol kay Satanas. Kaya mag-ingat.
ang daming nabiktima sa maling akala, mga kapatid. Kaya, iyan po ang dahilan kung bakit tinatawag na Lucifer si Satanas. Dahil ang interpretasyon po sa mga nagsulputang sikta mula pa noon, kay Satanas daw tumutukoy ang talata sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 15. Mali. Kaya, ayon sa kanila, yung morning star sa Latin ay Lucifer ay konektado umano, mga kapatid, sa demonyo. Nako, nakita nyo ba ang baluktot na paniniwala nitong mga nagsulputang sikta? Pero ang Lucifer po na tinutukoy sa naturang talata, Isaias 14, 12 hanggang 15, kung tingnan natin ang karugtong, abay, hindi pala ito patungkol sa fallen angel. Hindi pala ito pangalan ng demonyo. Ito po ay biblical name, mga kapatid, sa talinghaga sa hari. Kaya sa mga protestante, ang kanilang maling interpretasyon, hindi, ito'y biblical name ni Satanas, Lucifer. Kaya, sa akala nila, Lucifer patungkol kay Satanas. Ito ang maling pag-unawa sa mga nagsulputang protestante, mga kapatid. Kaya, ang Lucifer sa mga modernong English dictionary, abay, tumutukoy na din sa demonyo dahil sa maling interpretasyon ng karamihang mga protestante. Ngayon, bakit ba tinawag na Lucifer ang Diyos sa Easter Vigil, sa Exolsit, mga kapatid? Bakit nga ba? Yan nga, ating sasagutin. May mga nagmi-message din. Sige, mamaya, babasahin natin to. Okay, salamat. Okay. Tulad din sa mga sinabi natin, mga kapatid, na ang Lucifer ay, ang ibig sabihin, light bearer o morning star. Ito ang ibig sabihin. Ngayon, sino ba ang ating light bearer? Natural, walang iba. Sa nabasa natin, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang ilaw ng sanlibutan. Mismo ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsabi na siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya din mismo ang nagsabi na siya ay morning star. Sa Latin, anong morning star sa Latin? Lucifer. Ito'y mababasa natin, mga kapatid, sa Revelation. Revelation chapter 22, verse 16. Tingnan niyo. Ang nakasulat, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star. Naku, ang linaw, mga kapatid. Pahayag mismo ng ating Panginoon Jesucristo na siya ang bright morning star. So kitang-kita natin, mga kapatid, na mismong ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi na siya ang maningning na tala sa umaga. The morning star. Nang ibig sabihin sa Latin, ang morning star ay Lucifer. At tingnan natin sa aklat, sa sulat ni San Pedro. Tinutukoy ang ating Panginoong Jesucristo na bilang Lucifer o shining, sa madaling salita, mga kapatid, light bearer. At ipong tingnan ang Latin translation sa Latin Vulgate sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, versikulo 19. Ito po ang ating mabasa. Et habemos permiorem propheticum sermonem, que bene facitis attendentes quasi lucerne lucente en caliginoso locomodoc dies en colchicat it Lucifer
Oriator in cordibus vestre. So, kita nyo mga kapatid, batay sa talata sa 2 Pedro 1:19, mabasa po natin ang salitang Lucifer. So, Lucente, Lucifer, na ang ibig sabihin ay, tingnan natin ang 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 19. Mga kapatid, ito po ang ating mabasa. We also have the prophetic message as something completely reliable. And you will to pay attention to it as to a light shining in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Malinaw mga kapatid na ang ibig sabihin sa Lucifer sa Latin, sa English ay morning star, na ayon sa 2 Pedro Kapitulo 1:19, morning star rises in your hearts. So kitang-kita mga kapatid na yung Lucente at Lucifer meaning morning star. The light bearer. Mismong si Apostol Pedro ang nagsabi na ang Panginoong Hesus ang tinutukoy na morning star sa Latin, Lucifer. Kaya maling-mali talaga ang pag-unawa ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Kaya nagkakatuwa po mga kapatid na ang mga sikta ay grabe ang kanilang pagbatiko sa simbahang Katoliko dahil sa binanggit na Easter Vigil yung salitang Lucifer. Kasi pinakita lang ng ating mga kapatid na napakalinaw, pinakita lang nila ang kanilang kamangmangaan sa salitang Latin. Di ba ba? Kung ano ang ibig sabihin nito sa English translation. O kaya'y pilit nilang binaluktot upang makapanghikayat sa mga inosente. At lang po yan ang talata mga kapatid. Maging sa ibang talata, ginagamit po ang salitang Lucifer hindi para itukoy yung demonyo, kundi para itukoy yung salitang light bearer, yung morning star na naunang ating mabasa na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Halimbawa, Job Kapitulo 11, versikulo 17, gamitin natin ang Latin Vulgate mga kapatid. Et quasi meridianos fulgor, consorgit tebi ad visperam et cum, te consumtum potaveris erieres ot Lucifer. Yon, may mabasa na naman tayo sa Job 11:17 mga kapatid na salitang Lucifer. Ngayon, sa Job Kapitulo 38, versikulo 32, mabasa din natin ang salitang Luciferum. Okay, ito ang ating ipakita sa inyo. Numquid produces Luciferum in tempore, so et vesperum super filius terre consorgeri facis. So, mabasa natin mga kapatid ang salitang Luciferum, no? Sa Latin. Ito po ba'y tumutukoy sa fallen angels? Sa awit, Salmo Kapitulo 109 at Salmo Kapitulo 110, versikulo 3, Latin Vulgate. Ito din ang mabasa natin mga kapatid. Ticum principium indie virtutis tuae, en splendoribus sanctorum ex otero ante Luciferum geneti. Kung tingnan nyo sa English, ito bang Luciferum na tinutukoy dito, ito ba'y
tumutukoy sa fallen angels? Hindi, mga kapatid. Kung tingnan natin ang komentary sa mga dalubhasa kasi, sa mga dalubhasa mismo, yung Giles exposition of the entire Bible tungkol sa Isaiah Kapitulo 14, versikulo 12. Ito po ang ating mabasa, mga kapatid, batay sa pahayag ng mga dalubhasa. Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven? This is not to be understood of the fall of Satan and the apostate angels from their first state when they were cast down from heaven to hell. Though there may be an allusion to it. See Luke chapter 10 verse 18. But the words are a continuation of speech of the deed to the king of Babylon. Napakalinaw, mga kapatid, yung mga dalubhasa nagpahayag. Kaya itong isang pastor na si Rod, ang tanong, dalubhasa ka ba? Ito, pakinggan natin siya. Tanawon ang video to prove. Kaya gusto kayo magsulti ta about the Pope of Vatican, but clear ang video, dili ako ang nagsulti nini, adunay mga expert nga nagbuhat og video to prove because the one who assert must prove his assertion. Look at that. The Pope declared himself the Antichrist. Dili ako nagsulti, siya na mismo. Go. Lucifer matutinus indeniat, ille in quam Lucifer qui nescito caso. Awa ninyo na. This was the 3D Unsang klase ceremony ni that nga declaration. Siya mismo nag-declare. Ang counter mismo nag-declare. Is the Antichrist. Yun ang pahayag at propaganda ng pastor ng Sulpot, mga kapatid. At ang ating i-recommend sa kanya, magbasa ka naman, pastor. Huwag kang mangungupya ng mali sa YouTube. Basa ka, ang ibig sabihin ba, batay sa komentary ng mga dalubhasa, lalo na sa Giles exposition of the entire Bible sa Isaiah chapter 14 verse 12, ito po ba'y tumutukoy na Lucifer sa fallen angel? Nako, mag-research ka muna, pastor, ha? Sabi mo, dalubhasa ang gumagawa sa naturang video. Totoo nga, dalubhasa sa pangbaluktot upang makahikayat ng mga kaanib. Mga kapatid, kung tingnan natin ang ito pa, kumuha pa ang naturang pastor, hindi ko nasali ngayon, sa susunod tatalakayin natin. Sabi niya, ipinakita niya ang isang video na gawa-gawa din sa mga sulpot na sa Vatican umano na entron sa altar ng Vatican si Lucifer. Naku, pastor, ha? Mag-research kang maigi, pastor. Nangungupya ka ng tuligsa at sa mga mali pa. At yung pang inilagay sa YouTube channel mo. Parang alam mo talaga na hindi ka mali. Okay. Mga kapatid, hindi po tanga ang taga-Vatican para sambahin nating mga Katoliko ng Papa ang demonyo. Sadya lang mangmang ng Latin. Ang ibang mga sekta na bumatikos sa simbahan Katoliko sa Papa, sa mga kardinales. At sa Katoliko, na akala mo dalubhasa ba o marunong sila sa wikang Latin. Naku, nakasanayan kasi nilang gamitin, mga kapatid, ang salitang Lucifer na
pangtawag kay Satanas. Ngunit, hindi ito proper name of Satan. Tandaan niyo ha, ang Lucifer po, hindi yan proper name ni Satan. Ang pagtawag kay Satan na Lucifer ay tumutukoy lamang sa kaniyang pagka-fallen nature, not in his proper name. Yung fallen nature ba, tulad sa King of Babylon na fallen in nature. Dahil ang pagkasulat yun ay talinghaga batay sa Isaiah chapter 14 verse 4. Patungkol yon sa hari. So, natawag si Lucifer si Satanas na Lucifer dahil sa kanyang fallen nature, not his proper name. At ang Isaiah chapter 14 verse 14 ay hindi tumutukoy kay Satanas, kundi tumutukoy, mga kapatid, sa full of the king of Babylon. Kaya yung Lucifer, if used for Satan, denotes only of his Helel. Sa Hebro, Yalal. Helel or Yalal, to lament of his fallen glory being once created by God as an angel of light, became Satan, the devil, the prince of evil, when he was fallen away from the glory of God. Kaya, naging siyang angel of darkness ayon sa ikalawang Pedro kapitulo 2 versikulo 4, Judas kapitulo 1 versikulo 6, Revelation chapter 12 verse 9, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin. Kaya napakalinaw, mga kapatid, na ang ating mga kapatid sa mga nagsulputang sikta na nagpatuloy sa pagpakalat sa maling akusasyon ng pagsamba umano kay Lucifer na Satanas sa Vatican. Ito, mga kapatid, ang katunayan na sila mismo ang tinutukoy sa Kawikaan Kapitulo 13, versikulo 16. Alam nyo ba ano nakasulat sa Kawikaan Kapitulo 13, versikulo 16? Ito po ang nakasulat sa Kawikaan Kapitulo 13, versikulo 16. Bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman, ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. O, sino po ba ang matatamaan dito, mga kapatid? Ang mga mangmang umano ay nagkakalat ng kamangmangan. Kaya, Pastor Ron, akala ko ba, pastor ka talaga? Kaya mag-research ka muna bago ka umatake. At welcome na welcome ka rin pag ikay pumasok, lalo na sa punto por punto. Sana nga kaya ngayon si Michael Sandoval, no? Na-miss ko yung sagutan namin ni Michael Sandoval. Oh. At si Cesar Sinita, sabi niya, ayaw na umano siyang tatalakayin ako. Bakit? Takot kang magalitan ka sa ministro mo? Okay. So, mga kapatid, sinagot lang natin itong pahayag at tuligsa ng mga nagsusulputang sikta. Pero kung pansinin ninyo, mga kapatid, yun lang. Binaluktot ang exalted na Latin upang magawa ng propaganda na sinamba si Satanas, ngunit di niyo narinig galing nitong mga nagsilitawang mga pastor, mga kapatid, na merong isa sa kanila ang nagtuligsa sa nagtatag ng simbahang Katoliko. O, Pastor Rod,
Bakit hindi nyo mariing tinuligsa yung nagtatag ng simbahan katoliko? Narinig nyo ba mga kapatid na tinuligsa sa daming mga aklat na mga katolikong chinap-chap nitong grupo ng Iglesia ni Cristo Incorporated 1914 at kinopya naman sa grupo ng Church of God International na ang nagtatag ay si Eliseo Soriano at sa daming mga grupo ngayon. Mga kapatid, meron ba kayong narinig sa kanila na tinuligsa nila mula pa ni Felix Manalo na nagtatag, ang founder ng simbahang katoliko? Kahit kailan din nyo narinig. Kaya nga, kung matandaan ninyo ang pahayag ni Eliseo Soriano nang tinanong siya, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Aba, dali, magamit niya mga kapatid ang Securities and Exchange Commission, Puelos Fundadores de esta Asociación Son Felix Manalo, na ang ibig sabihin ang nagtatag umano ay si Felix Manalo. Sino ang nagtatag sa Seventh-day Adventist? Aba, magamit niya ang aklat, 27 Fundamentals Doctrines ng Seventh-day Adventist. One of the founders, mao si Ellen Goldwhite. Alam na alam nila, kahit ni Soriano, kung sino ang nagtatag sa mga nagsulpotang sekta. Alam nila. Pero nang tinanong siya, sino ang nagtatag ng simbahang katoliko? Alam nyo, anong sagot niya? Hindi ko alam. Dahil nang naitatag ang simbahang katoliko, hindi pa ako tao. Mga kapatid, atin lang sinagot punto por punto ang mga tuligsa dahil marami na ang nagtatanong tungkol dito at lalo na itong si Pastor Rod na galing mismo mga kapatid sa Davao City, produkto pa lang to sa Davao mga kapatid, na nagtuligsa sa ating Santo Papa. Sana mag-research kang mabuti, Pastor, at huwag kang mangungopya sa mali. Kinopya mo ang mali, edi nangaral ka ng mali. Di po natin layunin mga kapatid na saktan ang damdamin ni numan. Paalam ko sa inyo na si Jerry, naglaig ng Seventh-day Adventist, nag-contact sa isa sa aming mga kasama, gustong makipagdebate sa akin. Naku, welcome na welcome po ng isang debate sa Seventh-day Adventist. Pero gusto niya sa online, debate. Okay ko. Pero sa salitang Tagalog, upang maintindihan. Hindi naman siya sang-ayon ng salita ng Tagalog. Bakit? Tingnan natin sinong magkalisod-lisod. Tagalog tayo, no? So, nag-contact si Jerry Laig ng Seventh-day Adventist na makipagdebate welcome na welcome. Pero, Tagalog na tayo, no? Meron ding Seventh-day Adventist sa Malaybalay na nag-contact sa akin na gustong pumunta dito sa Samis upang makikdebate. Sabi ko na, Tagalog tayo, ang talakayan natin. Sabi niya, kunti lang ang aking Tagalog, bro. Okay na. Basta may kunti. No? Okay na. Basta may kunti. So, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Banal po nating layunin na sagutin ang matagal na nilang tuligsa. Mga kapatid, bago lang ang ating channel, bago lang tayo 1 year sa isang channel natin, yung nakapangalan ko, Bro Wendell Talibong, na 2 bisis inatake sa EDD Production. Kaya malapit na tayo din mag-live sa naturang channel mga kapatid. No? Si Father Darwin, yung isang channel niya, nawala talaga ng inatake ng
EDD, no? Bakit? Di nyo ba kaya na sagutin lang? O kaya'y makipagharapan kayo sa maginoong talakayan? Oh. Kaya nga, yung kay Michael Sandoval, nawala talaga siya, channel ni Michael Sandoval. Nagsasagutan na sana kami ni Michael. Oh. Pero nawala si Michael. So, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating live streaming. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Tapusin natin ito sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they will chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O God and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us, and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels, archangels, defend us and guard us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa ating daming nanood ngayon sa ating Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.